Then, welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Alan ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, mag-focus naman tayo doon sa mga magaganda at swerteng halaman na magandang ilagay sa mga harapan ng gate natin. So, sa mga entryways natin. So, yan, isa-isahin natin yung mga halaman na yan para magka-idea tayo. So, syempre, bago tayo pumunta sa ating topic, shout out po kay Ma'am Simeona Tuazon from Melbourne, Australia. Kay Ma'am Dolly Puno Maroma from Bulacan State University, and kay Attorney Lea Malit Crisostomo from LA, USA. Maraming salamat po sa pagbisita sa aming garden. Bago tayo dumiretso sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, at pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. So, eto na nga, pumunta na tayo sa ating topic. So, ito yung mga magaganda at maswerte daw kung ayon sa feng shui na ilagay sa harapan ng bakura natin. And, ayan, magsimula na tayo sa ating topic. Una sa ating listahan ay yung tinatawag natin na Fukian tea plant. Pagdating dito sa halaman na to, napakaganda ng halaman na to. Kasi unang-una, napakarami nitong decorations na pwede nyong pagpilian. And mag-aano na lang kayo, madidepende na lang. Most especially kung halimbawa yung portion. Siyempre, kadalasan naman pagka front gate yan, is lawad yan or talagang open space yan, kaya mainit talaga. And ito yung gustong-gusto ng mga Fukian. So ano ba yung mga sample ng mga Fukian? Ito kasi mas popular to actually dito sa amin sa tinatawag na na tsaang gubat kung tawagin. So yan, tsaang gubat. Ito rin yung halaman ng madalas or kauna-unahan. Sabihin na natin siguro kauna-unahan or isa sa pinakamatagal na ginagamit na yung halimbawa yung pang-decorate dun sa mga iba't iba. Kasi meron itong tinatawag na Dragon Ball, which is yung makikita nyo na bilog. Kasi madaling kortehan. Sumasabay siya or kaya mo siyang isunod doon sa shape na gusto mo. Meron itong spiral, meron itong pagoda, meron itong cone, and it comes with different sizes pa. And napakarami mong option mo, napakadami mong pwedeng gawin dito sa mga Fukian na to. Tumataas din talaga itong mga ito. Ang popular kasi dito, yan yung mga nakapinagagapa nga sa mga screen. Pero even walang screen or even yung halimbawa, inalagay mo lang siya dito, itinanim mo lang siya ng dikit-dikit, tapos alam mo naman yung huhulmahin mo kahit wala siyang ginagapangan na screen or na shape, kung mahuhubog mo siya, makokorte mo siya, napakaganda. Isa din itong magandang privacy hedge kasi nga, unang-una matibay at saka kayang-kaya niyang i-maintain yung shape niya. Low maintenance na halaman, dilig lang siya, at saka siguro sasabihin na natin na ang pinaka-maintenance mo dito, lalo na kung halimbawa, yun lang, may mini-maintain kang shape, yung trimming nito. Kasi importante yan. So, kung talagang medyo meticuloso ka, gusto mo talaga i-maintain yung shape, yung itsura, yung hugis ng iyong Fukian, kailangan dito siguro kahit once a week tinitrim mo siya. Yung mga lumalabas, yung mga tumatalbos, and lumalampas or sumasala dun sa shape na mini-maintain mo. Kasi yun nga, kung medyo meticulous ka, kasi syempre, yun yung makakapagpaano nun yun yung makakapagpaganda nun kapag ka na-maintain yung shape. Pero syempre, so umpisa, lalo na kung yung tsaang gubat mo, wala siyang screen, wala siyang shape na sinusunod na pattern. Pag tinanim mo siya, parang sabog-sabog siya. Pero kung kwadrado lang kasi tatargetin mo, hintayin mo lang siya na kumapal, hintayin mo lang siyang magkaroon ng mga panibagong sanga, and then eventually, makukuha mo yung shape na gusto mo. Ito yung makikita mo sa mga mall Kung halimbawa may hinahanap ka talagang mga patterns or may gusto silang pattern, ito yung isa sa pinaka inilalagay nila. Dahil nga doon sa kakayanan nitong halaman na ito mag-maintain ng shape. Ang susunod sa ating listahan ay ito namang mga Schefflera. Ito, pagdating dito sa Schefflera kasi, tinatawag din kasi siyang yung five fingers. Or tinatawag din siya, lalo na kung halimbawa yung tangkay mo may pitong dahon, yun daw yung kino-considered as lucky ng mga feng shui expert. Pero bukod dyan, napakaganda rin kasi talaga ng Schefflera na gamitin unang-una sa amin gamitin sa landscape. Napakatibay, napakaganda. And kapag ka na kumapal itong mga Schefflera, gumagapang din yan nagte-trail din yan. Hindi nyo lang siya napapansin dahil ang kadalasan na nangyayari sa kanya is yung nasa ground. Pero kung halimbawa nakadikit siya sa may wall, and need nyong pagapangin or gusto nyong pagapangan ng halaman, nagko-crawl din yan or gagapang din talaga yan sa wall. So, it's up to you na.
And lalo na kapag yung mga Schefflera na sobrang variegated, yung labas na labas yung pagkadilaw, ito yung maganda dito sa mga halaman na to eh. Pambasag ba ng kulay? Napakagandang ka-combination ng Fukien kasi ang Fukien ay color green tapos itong Schefflera ay kulay dilaw na may green. Ang ganda lang talaga ng kulay ng halaman na to. And low maintenance din. Tapos lucky pa. Ang pinaka problem siguro natin nakakaharapin dito, halimbawa kung ang front gate o yung mga plant box mo sa harapan is medyo shaded. Pagka mainit, walang problema. Kayang-kaya niya kasi pang full sun talaga to. Kaya lang, kapag kasi shaded siya, so maaaring mag-revert or maaaring mas maging dominant yung kulay green. Makikita mo na unti-unti or mas dumadami yung color green sa leaves niya kumpara doon sa mga halaman o sa Schefflera mo na nakabilad sa araw. So, yun, may chance na mag-revert siya. Ang ano na lang natin dito, ang pinaka-option na lang natin dito is i-trim natin or i-cut natin. Or di kaya naman, hanap tayo ng ibang halaman kung halimbawang shaded or so sabihin na natin shaded na shaded yung area nyo. Other than that, napakagandang halaman itong Schefflera para sa akin. At ang susunod sa ating listahan, ito naman syempre ang walang katapusan na money tree. Pagdating dito sa money tree, so kung medyo malaki yung gate ninyo, pwedeng-pwede siyang itanim sa, sabihin mo lang sa plant box or sa lupa, sa ground. Pero ito ay expect nyo na magiging puno talaga. So, kung halimbawa sobrang init ng ano nyo at malaki naman yung entryway ninyo at hindi magiging sagabal at gusto nyo ng shade, so ito, kasi ito namang mga money tree, ano naman yan eh, upright lang yung position, nagiging puno siya, pero hindi naman siya yung sasabihin mo as in yung parang like yung mga nara, sampalok, hindi naman ganun. Kasi hindi naman lumalaki ng sobrang taba yung bawat puno ng mga ito. Pero kung halimbawa wala tayong ganung space or spot, pwede din naman na ipat na lamang natin siya. Tapos, tsaka natin siya ilagay sa mga entryways natin. Ang mamagitan noon ay hindi siya maglalalaki, hindi siya magiging puno kasi nakokontrol ng pot. Make sure lamang, kahit pa sabihin mo nakapat yan, kung plastic pot, pagkatapos, yung plastic pot mo sa ground din nakapatong, hindi mo na no-notice yan na yung palang ugat niyan is sinisira na yung plastic pot o kaya yung lumulusot na siya sa drainage hole, yung ugat niya, nakakadirekta na pala siya sa mismong ground. So, yun lang yung ano natin, yun lang yung pinaka-worry natin or dapat nating i-check dito. So, mas maganda kung gagamit tayo ng terracotta pot o kaya concrete pot na paglalagyan ito para mas matibay. Other than that, kung halimbawa mainit, kung halimbawa shaded, kasi itong mga money tree or itong money plant, pwede rin siya kasi talaga sa loob ng bahay. Ginagamit siya as a plant decoration sa loob ng bahay. Kaya niyang i-tolerate. Sabihin mo medyo hindi maganda yung liwanag sa area na yan. Yun nga lang, katulad ng nangyayari dito sa amin, ito kasi mas maganda, pasok pa rin yung liwanag or nakakakita pa rin ng liwanag. Kasi makikita mo naman sa dahon ng iyong mga halaman na magiging leggy siya. So, pero pag sa labas, wala namang magiging problema. And, ang kailangan lang nating iwasan, kasi ngayon marami na lumalabas na mga money tree, meron na tayong variegated, dalawa yan, yung parang golden, yung kulay, at saka yung kulay white, yung variegation. Naman kasi mga halaman na to is yung mga variegated, kadalasan sa mga to ay grafted. So, yun. Ang kailangan nating i-avoid dito is, kapag halimbawa direct sunlight, mas maganda kung yung ordinary money tree yung gagamitin natin. Kasi pagka gumamit tayo ng variegated na grafted, maaaring masunog kasi yung maselan yung dahon yan eh. Minsan nga hangin lang eh. Mapapansin mo nasusunog or nasisira pagka sobrang lakas ng hangin. Pumapangit yung dahon kasi medyo sensitive talaga siya. Pero kung halimbawa pang indoor, wala kang magiging problema. Morning sunlight, walang problema. Lalo ngayon gantong kainit, hindi tatagal kung variegated yung ipi-place natin doon at medyo mainit sa labas. Ang susunod sa ating listahan ay ito namang tinatawag na silum. So, pagdating dito sa silum, itong silum ay isa na rin sa pinakamatagal na halaman. And dito, medyo kailangan matanong tayo kung gusto natin ng silum. And ginagamit din siya sa landscape. Ang ganda kasi nito, para siyang monstera. Tinatawag din kasi siyang sahod yaman. Tapos, kino-consider din siya as lucky plant. Isa pa, madali ding alagaan. So, ang pinaka na lang natin dito is yung pinaka worry natin dito sa silum na to. Make sure na magtatanong kayo sa seller kung ito bang silum na nabili nyo or bibilhin nyo is nasa direct sunlight or nasa shaded.
Ngayon kasi dalawa na yan dalawang factor na yung nangyayari sa silong natin. Meron tayong mga silong na mga nasa shaded kasi kapag ka nasa shaded ang silong nyo, tapos nabili yung silong, tapos inilagay nyo sa inyo, itinanim nyo sa front gate ninyo, pero direct sunlight pala yung nando doon. Naku, masusunog yan kasi sanay na siya doon sa shaded Wala kang magiging problema kung halimbawang shaded ang paglalagyan mo sa kanya. Kaya lang, yun nga, kung halimbawa naman, yung binili mong silong ay direct sunlight, tapos inilagay mo siya bigla sa shaded, naku, pinaka magiging reaction ng plant is magiging leggy, tapos mas maliliit yung dahon. Kaya manonotice niyo yan. Kasi syempre, naghahanap yan ng liwanag. Sanay siya sa direct sunlight And then, all of a sudden, ilalagay mo siya dun sa area or spot na medyo biglang parang wala yung direct sunlight. Kaya mas tumataas yung mga tangkay nitong mga to at naghahanap siya ng liwanag. So, yun yung tendencies ng mga halaman na to. Kaya kung direct sunlight yung paglalagyan mo, make sure na yung silong na bibilhin mo, itatanong mo kung nasa direct sunlight. Kung shaded naman, make sure na itatanong mo nasa shaded ba yung silong na mabibili mo. Ikam sa pag-aalaga, so, madali lang alagaan. Kadalasan kasi dito nagwa-wild. So, ang pinaka-option mo dito is ilagay mo siya sa concrete pot or di kaya naman sa terracotta pot. Pagka kasi nasa ground siya, talagang may chances, may tendency na lumago at lumaki ang bawat dahon nito. Sigurado ko yan sa'yo. So, magiging sagabal siya kasi kakain niya ng space Pero kung halimbawa, ang iyong halaman o ang iyong silum ay nakalagay sa pot, kahit pasabihin mong 2-3 taon na ang nakakaraan, hindi siya ganong lalaki, hindi siya magwa-wild. And I can assure you, kasi etong silum na naandito sa video natin ngayon, 3 taon na to, naandito lang siya sa pasong to, nung itanim namin siya, sabihin mo nang hindi siya ganitong kalaki, pero imagine niyo 3 taon na nakakaraan, ganito pa lang siya, hindi siya nagwa-wild. Hindi siya kumakawala dun sa pot niya. Pero kung nasa ground yan, I can assure you na napakalaki na ng mga dahon yan. At siguradong ang laki na rin ang nakakain or nasasakop na space. Ito ba naman mga silong, talagang kung lumaki to, around, kaya talaga nagwa-wild siya, lumalaki talaga siya, mga 5 feet, 6 feet, yung taas, tapos sumahaba yung parang naggumagapang siya. Susunod sa ating listahan ay ito namang mga different kinds or different varieties ng mga orchids. So dito, pagdating sa orchids, meron kasing, ito kasi maluwag din, malawak din ang pagpipilian natin dito. So, ito, kung halimbawa medyo maganda yung space ninyo, mas maluwang yung space ninyo, pagkatapos, kunyari may mga tuod kayo, pwedeng kasi kadalasan nilalagay yung mga orchids sa tuod So, kung ganun yung gusto nyong style, ito yung isa. O kaya, kung halimbawa, naghahanap kayo ng isang lucky or magandang ilagay na halaman na colorful at bulaklakin sa harapan sa front gate ninyo o sa harapan ng bahay nyo, sa bakuran ninyo, isa to sa pinaka magandang option. O kung halimbawa naman is yung pwede rin kasi siyang kung halimbawa walang tuod, like sabihin na natin yung front nyo, yung harapan ng bahay ninyo may mga puno diyan. Pwede kasi kayong mag-attach diyan ng mga orchids. Kasi may mga orchids tayo, karamihan sa mga orchids natin, kayang-kaya niyang i-tolerate or nakabilad talaga sila sa init. Meron din namang nasa shaded, kaya wala kayong magiging problema dito sa mga halaman na to. At the same time, marami kayong options, marami kayong pagpipilian, napakaraming varieties. Tapos, iba't iba pa yung kulay ng mga bulaklak na meron itong mga orchids. Pagdating siguro sa maintenance yun yung medyo, sabihin natin, hindi naman siguro sobrang maintenance itong halaman na to. Pero, syempre, kailangan alaga sa dilig, alaga din sa fertilizer, at alaga sa pesticide. Ang maganda mo lang dito sa mga orchids is talagang nagtatagal yung mga bulaklak ng mga ito. Lalo na at halimbawa na aalagaan natin ng husto, mas matatagal kasi naaabot ng hanggang 6 na buwan ang bulaklak ng mga orchids So, yun yung maganda dito sa mga halaman na to. Karamihan ng mga halaman na bulaklakin, pagka nakabulaklak yan, pumapangit na, hindi na maganda, or matagal na ulit bago siya makapagpabulaklak ulit. So, ito, hindi. Okay na okay siya. Susunod sa ating listahan, ito paborito ko rito, halimbawa naghahanap kayo ng mga bulaklakin na halaman, etong Ruellia, lalo na yung dwarf. Kasi dito sa halaman na to, namumulaklak siya. Ang bulaklak nito ay kulay blue
at meron ding kulay pink. Ang maganda mo dito, lalo yung dwarf, para din siyang kasing halimbawa kung may plant box kayo, plant box ang paglalagyan ninyo. Tumataas siya, itong mga to, pero kung dikit-dikit or kung i-maintain nyo, lalo yung dwarf, parang nagiging cover siya doon sa pinaka-plant box mo. Tuloy-tuloy kasi yung pagdahon nito. Para siyang grass ang mga halamang to. Pagkatapos, pagka namulaklak pa siya, sabay-sabay, sunod-sunod, isang puno, isang bulaklak, or kaya dalawa, parang ganun ang nangyayari. So, maganda. And, ang maintenance nito, trim mo lang, ikat mo lang kapag ka medyo tumataas na para at least ma-maintain mo yung height. Lalo na kung halimbawang palipas na yung bulaklak. Maganda mo dito lalo na kapag ka makapal or dikit-dikit yung pagkakaano mo, yung pagkakatanim mo. Ang ganda talaga ng halaman na to. Ano lang siya, sabihin na natin na underrated. Isa pa, mura. Mura itong halaman na to. And kung halimbawa may mga halaman nga kasi katulad na nabanggit ko kanina na pagka nakabulaklak ng isa, medyo natatagalan na, yung iba nga hindi na ulit bumubulaklak. Kumbaga sa una lang, tapos mabilis pang mag-fade or masira or matuyo yung bulaklak ng mga ito. Pero tong halaman na to, tong Ruelia, nako, maganda to. Isa to sa pwede nating i-incorporate sa mga landscape. Yan, tsaka mura nga siya at madaling hanapin. Dito sa amin madaling hanapin siya kasi kamihan talaga dito sa silang mga pang-landscape na halaman, mga flowering plants na, yun nga, marami kayong pagpipilian. Ang susunod sa ating listahan ay ito namang mga fern. So pagdating dito, marami tayong options. Meron tayong mga Peruvian, may mga Boston fern. So it depends on ano ba yung spot na paglalagyan ninyo. Kasi meron kaming dati, may nagpagawa din sa amin yung entryway nila at saka yung mismong loob ng gate nila, pagpasok mo, maraming malalaking puno. So, parang ang gusto ni client is gusto niya ng may nakahang na fern, which is napakaganda. Kasi lalo na kapag ka ang kapal at ang lago at ang laki. Kasi ang laki ng puno, pagkatapos ang laki din ng fern, nakahang siya, solid, sobrang ganda. Lalo na kapag ka ang hahaba na, nakakita mo talaga nakalabas na or nakalawit na yung mga fern. Malaylay na yung mga dahon ng fern ninyo. Sobrang ganda. Saka ito, siguro magiging problema mo kapag ka dito, wag mong kakataasan yung pagkakasabit mo ng mga fern mo sa iyong bakuran, sa iyong front gate, sa mga puno, kasi yung pagdidilig. Yung pagdidilig, yun yung medyo mahirap dito kasi syempre, di ba, pagka sobrang taas naman ang pagkakalagay mo, walang paraan or mahirap yung way na madidilig mo ng maayos yung mga fern. So, yun lang naman. And isa pa, pag medyo mataas kasi, di ba, medyo delikado din naman. So, yung sakto lang yung level, nakakadagdag sa ganda ng bakuran mo, sa ganda ng harapan ng bahay mo. So, kasi mga Peruvian, malalaki to batsa ang pinaglalagyan nito. Kaya talagang malaki. Kung halimbawa, maliit yung hinahanap mo, meron naman tayong mga options like yung Boston fern and yung kahit nga yung kahit yung sabihin mong plant box ang paglalagyan mo at pagkatapos gusto mong gumamit or gusto mo ng fern, meron tayong yung tinatawag natin na Paco fern. Yung kadalasan nakikita natin na mura. Ito yung isa sa pinakamurang fern na meron na mahahanap tayo. So ang Paco fern, kahit direct sunlight yan, wala kang magiging problema dyan. Nakabilad talaga dito sa amin, nakabilad talaga yan. Kapag ka namili ka ng Paco fern, nakabilad talaga sila sa initan. Kaya yun, no worries. And then eventually, kakapal yan, gaganda yan. As long as nadidiligan siya ng maayos, lalo na kapag ka-direct sunlight at saka nalalagyan siya ng fertilizer. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.